Sa pang-apat na topic natin mga kaibigan, eto, a new graft and corruption complaint was filed against Department of Health Secretary Ted Herbosa to the Office of Ombudsman for his alleged misuse of 1.4 billion worth of medication this Tuesday. The complaint alleges that Herbosa, along with 16 other health officials, also figured themselves in cases of serious dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to public service on top of the corruption claims. Health group files graft complaint versus Herbosa and 16 others. Yan. So yan po yung balita ng mga kaibigan. So eto guys, no, tayo pagdating sa mga ganyan, kung talagang may korupsyon, aba, usigin, no? Pero eto, kung magpa-file ng complaint, no, ay ipakita ang ebidensya. Siyempre, mga kaibigan, importante ang ebidensya, importante ang resibo. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo magbabato ng mga aligasyon pagkatapos wala naman tayong resibo. So, kailangan po ng resibo. At kung ito ay talagang totoo, aba, sipain. Dapat yung sipain ng ating Pangulo at palitan. O, di ba? Ganun lang yung kasimple, mga kaibigan. Sipain, palitan, sampahan ng kaso at usigin. Kung ito ay totoo. Pero kung hindi, aba, bakit naman sisipain kung hindi naman totoo, di ba? Bakit naman tatanggalin kung hindi naman talaga totoo? So, okay yan, no? Mag-file kayo ng case, magreklamo kayo kung meron kayo nakikita, no? Ini-encourage natin yung ating mga kababayan. Kung may nakikita kayong anomalya sa gobyerno, tayo po pagtulungan natin yan, mag-file po kayo, no? ng case, ng reklamo, no? Sa ombudsman. At with evidence, backed by evidence. Hindi po pwede na yung ginagawa ng mga DDS na, reklamo. Mag-file ng reklamo pagkatapos wala namang ebidensya. Laway lang. So mga kaibigan, bawal po yan, no? At hindi po yan papanigan ng batas, no? So, guys, tingnan po natin, no, sa mga susunod na mga araw kung ano po ang mangyari dito. Particularly, what certain kumbaga, what certain allegation, no? Ano ba yung ginawa niya? Ano ba itong mga allegation na to? Patungkol ba saan ito, no, mga kaibigan? Ano ba yung nalabag niya dito? Sabi po dito ay serious dishonesty, grave misconduct, and prejudicial to public service on top of corruption claims. Anong klaseng corruption yun? 1.4 billion worth of medication. So, 1.4 worth of medication, no? So, para saan? Kailan? Anong nangyari? Anong ginawa niya? O sino-sino yung mga involved? At paano masasabi na iyon ay graft and corruption? O, meron bang resibo na ito talaga ay graft, na ito talaga ay paglabag sa batas? O baka ginagawa lang niya ang kanyang function as Department of Health Secretary, no? So ilatag po ang ebidensya at kung merong enough evidence, sige ituloy-tuloy at kasuhan, ipakulong kung nararapat, di ba? So, yan po mga kaibigan, ano po masasabi niyo guys, no, sa ating topic. Yan. Okay, guys, no? At eto naman, ang susunod po nating topic ay, si Cheese Escudero, no? So, sabi po dito, para magkaalaman, COMELEC welcomes Supreme Court review of Cheese Escudero's campaign donation case dismissal. The Commission on Elections, COMELEC, welcomed the decision of the Supreme Court SC to review its decision dismissing the complaint against Senator Francis Escudero over the 30 million donation he received from a government contractor friend for the 2022 elections. Yan. So, ayan guys, no? So maganda po ito, yung ginawa po ngayon ng Supreme Court na nire-review po nila muli. Ito pong kaso ni Chis Escudero kasi inano po siya dismiss po ito no? Dismiss po ito pagdating po sa COMELEC. Kasi ang sinabi po dito,
ay etong, friend na ito na contractor ni Chis Escudero ay yung donasyon daw po, personal naman daw yun, hindi naman daw yun nanggaling doon sa kanyang, business 'no, sa pagiging kontratista. Pero kung titingnan kasi natin guys, yung kontratista mismo, yung tao mismo, siya din yung may-ari 'no? So, paano mo mahihiwalay na may-ari ka, kontraktor ka, pagkatapos ikaw yung nag-donate? Kasi simple lang yan guys, saan ba nanggagaling yung pera niya? Oh. Saan ba nanggagaling yung pera nung kontraktor na yun? Kung sabihin natin yung, friend na yan ni Chis Escudero, o nag-donate siya sa personal niyang pera, pero sabihin natin, kasi sinasabi niya hindi naman daw nanggaling dun sa company, pero siya yung may-ari ng company. O saan ba niya kinukuha ang pera niya? 'Di ba? Parang mahirap kasing paniwalaan, na kontraktor ka. Sasabihin na, "Uy, nag-donate ka, hindi nanggaling dun sa pagiging kontraktor mo yung pera mo." Parang ang hirap naman paniwalaan yun guys 'no? Katulad ko halimbawa nung nagtuturo pa ako, teacher pa ako 'no, so sineswelduhan ako as a teacher. Tapos, magbibigay ako ng donation halimbawa, magdo-donate halimbawa ako sa isang orphanage katulad ng ginagawa ko no'n 'no, usual thing, magdo-donate sa orphanage. Puwede ko bang sabihin na, "Uy, yung dino-donate ko sa inyo hindi yan nanggaling sa sweldo ko, sa pagiging teacher." Oh, puwede ko bang sabihin yun? Eh, alam naman ng lahat na yung source of income ko ay yung sweldo ko sa pagiging teacher. Oh, 'di ba? Gano'n lang yun guys, 'Di ba? Common sense. Hindi mo puwedeng ihiwalay yung pagiging contractor niya sa pagiging, friend niya as personal donation na sasabihing, "Ay hindi naman yan galing sa ano, sa, pagiging kontratista niya, hindi naman yan nanggaling dun sa kanyang construction firm." Mahirap paniwalaan yun guys 'no, mahirap talaga yan paniwalaan, sa totoo lang 'no. So, maganda po ito ngayon kasi ire-review po ng Korte Suprema para makita kung meron ba ditong mga kumbaga pagtatakip 'no, kung meron ba ditong mga, ah, kumbaga tama ba yung ginawa ng, COMELEC na i-dismiss itong kaso ni Chis Escudero or mali ba, may basihan ba? O ano bang nangyari dito, nagkaroon ba ng bayaran, meron ba ditong manipulation 'no? Kaya gano'n ang nangyari. So, dapat po ito talaga na i-review 'no, ng Korte Suprema para sa gano'n ay magkaalaman na talaga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari dito, 'di ba? Sabi po ni Ron Reyes, may kapalit kasi ang donation sa mga pulitiko para proteksyon ng pulitiko sa kanila 'pag nanalo sila. Tumpak. Tama ka diyan, korek ka diyan. Kaya nga mga kaibigan 'no, yung mga pulitiko, hindi sila allowed, na halimbawa, ah, okey lang yung ano guys 'no, okey lang sana yung, may nag-donate sa'yo, businessman, pulitiko ka, businessman, may nag-donate. Tapos yung kanyang negosyo, eh, ano yung malayong-malayo 'no, malayong-malayo sa kumbaga doon sa ano ng politics, malayo at saka hindi siya sa'yo mag-a-ask ng favor, 'di ba? Yung mga gano'n 'no? Pero once na halimbawa, ang isang negosyo katulad niyan, kontraktor, tapos alam naman natin ang gobyerno siyempre kumukuha yan ng mga kontraktor 'no, lalong-lalo na sa DPWH. Tapos kaibigan mo pa pagkatapos nagkaroon ng project dahil sa'yo, ay wala, wala yan 'no? Dapat yan talaga ay ano, hindi dini-dismiss, 'di ba? Dapat yan ay itinutuloy 'no, at talagang maparusahan itong si Chis Escudero dahil sa kanyang pagtanggap ng, donasyon galing dito sa kanyang kaibigan na kontraktor na nakapasok na rin sa kontrata sa gobyerno. So, ibig sabihin may self-interest, may hidden motive kaya siya nagbigay ng donation, 'di ba? Oo. Gano'n 'yan guys, kaya para sa akin 'no, hindi mo masasabi na dapat i-dismiss ito
dapat ay mapanagot dito si Chis Escudero. Kasi nakakuha dito ng ano kumbaga kontrata guys sa gobyerno kaya hindi ito dapat na ma-dismiss, 'di ba? Yan. Marami pong salamat kay Trigger Women 8884. Salamat po Trigger Women. Thumbs down. At maraming salamat kay Liberty Torino 4419. Pwedeng mag-donate siguro. Idineklara agad transparency sa public at COMELEC. Oh, pwede 'yon. At saka dapat hindi nakakakuha ng kontrata na sila pa talaga ng mga senador yung tumutulong. Kasi pag gano'n kasi ang nangyari, ibig sabihin kaya pala nag-donate kasi para pag nanalo, makakuha ng favor, 'di ba? Gano'n yung lumalabas, oh, 'yan. Okay, maraming pong salamat 'no, at ang susunod po nating topic mga kaibigan ay eto, naku si Leviste. Leviste nanawagang ilabas lahat ng transcript ng lahat ng ICI hearings, 'yan. So ito pong si Leandro Leviste mga kaibigan, ang sabi niya, ang ating panawagan ngayon ay isapubliko, hindi lang ng gobyerno, ang final report ng ICI. Kung hindi isapubliko ng ICI ang transcript ng lahat ng mga session nila. Gusto po ni Leandro Leviste, isapubliko daw ang lahat ng mga session, lahat daw ng hearings. Yan po ang sabi ni Leandro Leviste. Alam mo kasi Leandro, no? Ito mga kaibigan, no? Ito. Tanungin ko kayo, no? Mga DDS na nandito. Saan ka nakakita na yung ating mga investigador, sinasa publiko nila yung kanilang investigation? Sige nga. Sige nga. Magbigay nga kayo sa akin ng ng proof. Magbigay nga kayo sa akin ng resibo. Saan kayo nakakita, no, na ang mga investigador, mga investigative body ay talaga namang nilabas, no, sinapubliko pa yung kanilang pag-iimbestiga. Saan ka nakakita ng gano'n? Guys, wala pong gano'n. Bakit hindi sinasa publiko? Kasi unang-una sa lahat, 'pag sinapubliko 'yan at merong mahagip diyan ng mga malalaking tao na involved, aba, makakapag-ano na 'yang mga 'yan, makakagawa na 'yan, makakapagplano na 'yan ng ng kung paano sila lulusot o yung iba diyan magpaplano na, "Naku, involved tayo dito. Naku, ganito pala yung nangyari sa hearing, ganito pala. Naku, gawa na tayo ng paraan, paano natin 'to lulusutan." O yung iba naman, at risk naman yung kanilang buhay. Oh, itong si nag-testify against me. Naku, magha-hire na ako ng assassin, patumba na 'to, ipatumba. Oh, 'di ba? Kay Silvestre parang hindi nag-iisip, parang parang bobo, 'no? Promilkin, ang sabi nila ano daw 'yan, genius. Pero kapag tinitingnan mo siya, yung kanyang mga sinasabi, parang hindi siya genius, guys. Parang budol lang siguro yung pagiging genius nitong si Promilkin na 'to. Sa tingin ko, sa tingin ko, baka hindi po siya genius, parang budol. Kasi gusto niya isapubliko lahat daw ng transcript ng lahat ng ICI hearings. My goodness! Ilalagay mo at risk. Ilalagay mo talaga sa kapahamakan ang mga tao na 'to. Grabe mga kaibigan, investigative body po ito. Iba po yung pag-iimbestiga dito. Hindi po ito katulad ng Quadcom. Yung Quadcom kasi more on hearing, ito si sasagot, may tatanong, sasagutin niya. Ito pong ICI, deep po ito, deeper investigation. Hindi po ito katulad ng mga hearing ng mga Quadcom sa Congress. Ang ICI po, iba po ito. Para po itong investigative body ng mga investigador. At once na sinabi mong pag-iimbestiga in a deeper way, hindi mo yan pwedeng isapubliko. Wala pa akong nakitang mga investigador
na talagang isinapubliko nila ang kanilang pag-iimbestiga. Hindi po pupuwede 'yan, kasi kapag ganyan po ang gagawin mo, hindi ka makakahuli ng kriminal, sa totoo lang. So itong si Leviste guys 'no, palagay ko nagpapanggap lang ito na promil kid. Nagpapanggap lang ito na what I mean is nagpapanggap lang ito na matalino, 'no? Baka hindi po talaga ito matalino. Promil kid, oo, pero baka budol lang yung sinasabi na siya ay genius. Kasi 'pag nag-isip siya, parang ano, parang hindi niya alam 'no, yung kanyang mga sinasabi. 'Pag siya ay nagsasalita, hindi niya alam yung kanyang mga sinasabi, 'no? So, once again guys, tandaan niyo ito, yung mga pag-iimbestiga po na 'yan, hindi po 'yan isinasapubliko. Wala kang makikita na mga nag-iimbestiga, ng mga pulis, ng mga investigador na sinasapubliko ang kanilang pag-iimbestiga. Ang nangyari po sa Congress, sa Quadcom, yan ay hearing. Ang ICI po, iba po yan. Talagang deep, deeper investigation yan. Hindi po yan hearing. Gets? Gets nyo ba mga DDS? No? Gets nyo? Yan. So, yan po ang ang kanyang panawagan na isa-publiko daw. Pero guys, hindi po yan pwedeng gawin, no? Kung yung mga final report, ICI, pwede naman report, no? Pero siguro, takpan na lang yung mga data. Yung mga data, no? Yung mga pirma, yung mga address, yung mga telephone number, kasi kung ano yung mga very important data, no? Takpan na lang siguro kasi syempre gagamitin yan ng mga masasamang loob, no? Para sa mga pambubudol, no, mga kaibigan. So, ano masasabi niyo sa sinasabi nitong si Leandro Leviste na halatang-halata na hindi po nag-iisip sa kanyang mga sinasabi, no? Yan. Okay. So, paki-comment nga po dito mga kaibigan ang inyong kasagutan sa atin pong topic yan. So, yun po pala mga kaibigan ang pang-anim natin na topic, no? Maraming pong salamat. Pero bago po tayo magtapos guys, no? Shout out muna tayo, syempre sa lahat po ng nanonood ngayon, no? Shout out muna tayo guys. Yan. Okay, yung mga hindi pa po nag-like, mga kaibigan, no? Mag-like na po kayo, anak ko. Mag-like na po kayo mga guys, at saka paki-subscribe na rin po 'no, ang channel po ni Niolo at saka si Banat Boy Mandirigma at saka po si PPL3. Paki-subscribe din po mga kaibigan ng Admin Rich 'no, at saka may TikTok din po ako, Admin Rich, yan. Maraming pong salamat. So mga kaibigan 'no, babasahin ko muna ang inyong mga komentaryo 'no, yan. Magbabasa po ako ng mga comment, 'wag muna pong umalis 'no, yan, okey. Okay, basa-basa tayo ng comment dito. Dali guys, yan. Sino bang bye po Ma'am Admin Rich, sabi ni Ryanenecose 6601. Yan. Bye din po sa inyo. Maraming po salamat sa panonood. Si Rubenti Azuzena. Yan, maraming po salamat sa panonood. Yan, at saka si F. Hizel 3883, sobrang kabado silang lahat ngayon kasi alam ni PBBM, alam nila si PBBM, ubos na pasensya sa kanila at lahat sila tutuluyan kahit mga kamag-anak niya, di ba? Sabi ni PBBM. Yan. At saka si DMB, Rose Oymachu, pathological liar. Ma'am Admin Rich, don't have remorse for Ma'am Cabral. O nga, no? Pathological liar. At saka trigger woman, hearing pwede, pero kung investigation, tahimik dapat. Tumpak po kayo. Sa hearing pwede, yun, mga hearing sa Congress, sa Quadcom. Pero pagdating sa imbestiga talaga, pag-iimbestiga, hindi po pwede na ito ay nilalive, no? Or inilalabas sa publiko. Ruben T. Azucena, tama ka po dyan, ma'am. Marami po salamat, no? Ruben, Liberty, Torino, may kulang pa rin sa pagiging matalino niya kasi he had been involved in corruptions. Ay naku, tama ka dyan. Corrupt nga talaga siya, no? Admin Rich, imbestigahan ng gatas na ininom niyan. Baka pasado
Tama ang sabi mo, trigger women, 'no? 8884, naku nga, oo nga 'no. Ano kaya yung gatas na ininom ni ano, ni Pro Milkin, 'no? Magandang tanghali po Idol Ruben T. Azucena. Salamat po 'no, sa panonood, 'yan. Bopol nga talaga 'yan 'no, si, Liviste 'no. So, si Rachela Juralbar 7718, 100 likes. Salamat po sa likes, 'yan, okey. 'Yan, so sino pa ba dito? Mga new comments, 'yan. Gatas ng unggoy o gatas ng unggoy daw ang ininom kaya nagkagano'n 'no. Libiste, bayaran mo na lang yung bilyon na na fines mo sa solar, sabi po ni Adela Castillo, Y91. Oo nga ano, instead na, ah, magsalita ka na magsalita patungkol 'no sa, gobyerno, sa ICI at instead na mambato ka ng putik 'no sa ibang politician, magbayad ka na lang 'no, bayaran mo ang iyong, buwis na hindi mo nabayaran 'no, naku, Libiste, umayos ka sa buhay mo, hindi mo nakikita yung, yung iyong ano bang tawag dun, yung putik 'no, sa iyong buhay, sa katawan mo, pero ang galing-galing mong pumuna sa ibang mga tao, sa mga kapwa mo na politician 'no. So, may kasabihan nga tayo guys 'no, bago ka bago ka magsabi na, "Uy, ang dumi-dumi ng bakuran mo." Ay walisin mo muna ang bakuran mo. Bago mo sabihin na, "Uy, may putik sa ano mo, sa mukha mo, ano 'yan, bakit gano'n?" O tingin ka muna sa salamin kasi baka mas malala pa yung putik 'no, sa iyong mukha, oh, 'di ba? So, 24 billion ba yung penalty niya, good luck. Ay naku, oo nga po 'no, bayaran mo na lang Leandro Leviste 'no. At DDS pakawala ng China ng mga Duterte trolls, fake news peddler. Correct po kayo sa sinasabi niyo 'no. Mga fake news peddler po kasi yan po, mga yan galawang mga DDS, mga pro-China at wala po silang pakialam 'no sa Pilipinas dahil sila po mga kaibigan ay mga bayaran ng China 'no. So, Ma'am Admin Rich Ryan Enicose Enicose na lang po, hehehe. Ah, Ryan Enicose na lang po, salamat po, okey sige po 'no. Noted, 'yan. O mga kalibag, bayu-bayu po ng like at saka paki-ano po, paki-like na po 'no ng ating, video at saka siyempre paki-share na rin po sa inyong newsfeed at sa inyong pong mga group at sa inyong pong mga messenger 'no, sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, paki-share po ang ating video at saka, paki-subscribe po muli. Admin Rich po, meron po akong sariling YouTube channel, guest lang po ako dito kay Niolo sa ating kaibigan. At paki-subscribe din po si TPL3 at saka si Banat Boy Mandirigma 'no. Yes, mga kaibigan. So, maraming maraming pong salamat. Sabi ni F. Hazel 3883, sobrang tigas ng mukha, wala ng kaluluwa yung mga ganyang galawan. Ay talaga tama ka, matigas talaga ang kanilang mga mukha at wala na silang kaluluwa. So, mga DDS nandito, pakibayo-bayo ng like 'no, mag-like naman kayo at mag-subscribe naman kayo. Huwag yung nood lang ng nood dito pagkatapos hindi naman kayo nagsu-subscribe 'no. Magkaroon naman kayo ng kahit kaunting silbi dito sa ating live 'no. So, sa mga Pinklawan, Dilawan, PBBM supporters, loyalista, Marcos loyalist, maraming maraming pong salamat sa lahat sa panonood. At bukas naman muli mga kaibigan, umaga po rin po ang atin pong oras. Bye-bye and God bless. Ito po si Admin Rich, lagi pong nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Kakulango. Duterte,
na pikit